So hello guys, this is Jerry of Jerry DIY TV. This is my simple setup of my inverter. Temporary lang, nilagay ko lang dito sa under the stair. Ayan. Hindi ko pa na-i-fix. Dahil wala pa tayong breaker. Ito yung aking EA Sun Power 4.2 kilowatt hybrid solar inverter at saka itong aking EA Sun Power 24 volt lithium iron phosphate battery. So, ayan, tingnan niyo yung meron pa siyang 26.7 volt. Kacha-charge lang kasi. At ang ating load ay pumapalo siya sa 14. Dahil TV lang yung nakaload natin. Hindi natin malagyan ng malakas-lakas na wattage na load dahil wala pa tayong right na tamang wire at saka breaker sa source at saka sa load. Ayan, yung source, yung sa AC. So, ayan, nakasaksak siya dito sa aking outlet. Ayan, doon. Tapos ito naman yung aking breaker ng battery. So, as you can see, naka-ano siya, naka-priority, battery priority. Yan. Kapag nag-low-watt siya, pag dumating sa 23 volt, automatic yan, mag-charge and magbibigay ng power naman sa ating load ay yung ating utility, yung kumbaga sa Pilipinas Meralco, dito ADF, ayan. Ayan siya. Ito naman yung load. Ayan, yung wire na yan punta sa taas. Ayan, sa ating TV. So, testing ko lang. Titignan natin yung quality nito. Kung magtatagal ba. Pero halos 1 week na siya. 2 charges pa lang ng battery. Kaya charge ko lang to kanina. Yan lang, hindi ko pa maano yung settings niya. Kasi 27, tumitigil na siya. Full na siya, 100%. Gusto ko kasing i-charge siya ng hanggang 29.2. Kasi nalimutan ko siyang i-charge bago ko ikabit. Kasi mataas pa yung voltahe niya. Nasa 26.5. Kaya sabi ko okay lang. Yung pala dapat na i-charge muna. Hanggang 29.2. Ngayon, pinipilit ko i-charge sa ganong, hindi naman siya magtuloy dahil nag-i-stop na yung ating charger. Bumili ako ng itong charger na to. EcoWorthy. Pero siguro di naman kailangan laging i-drain at saka ipo-full charge. Yung inverter ng bahala. Program ko siya, 23 volt. Mag-charge siya. And after 27 volt, babalik siya sa battery power tulad niya, no? Kasi 26.7 pa yung ating voltahe ng ating battery. So, tingnan natin sa taas. At yan, nakakabit yung aking USB. Yung po ay internet Bluetooth para maikabit sa inyong Android tablet, CPU sa laptop. Ayan. Temporary lang, kaya dyan nakalagay. At wala po ito solar panel, wala pa. Gumagana lang siya sa grid at saka sa battery. Ayan. Ayan, ito po yung linya niya. This is the line. This is sa ating load. TV lang yung ating iniload kasi yan. Okay, just dyan. Ayan. At ayan, ito yung dulo. Ito siya. Ayan. Ito sinabi ko, hindi natin siya malagyan ng maraming load dahil wala siyang circuit breaker at maliit itong ating wire. I think it's only 14. Number 14 kailangan number 12. AWG. Ayan. Diyan, sa TV natin nakakonect. And dito sa ating tablet,
Napansin dito sa tablet natin. Ayan. Sana makita nyo. Turn ko itong aking spotlight para makita nyo itong monitoring natin sa ating inverter at sa battery. Ayan. Yan, nakapansin nyo. 0.36 kilowatt. Tapos nawawala siya, nagiging 1. Kasi wala naman TV lang nakakabit eh. Minsan ginagamitan natin ng ating microwave at saka ng ating toaster. Ito na isang araw, kaya nag-drain siya. Kasi gusto ko talaga ma-drain at may charge siya ng full. So ayan, 26.7 ang volt, battery voltage. 100% pa rin. Ayan o. Kahit naka 26.7 siya, 100% yung ano pa rin. Yung capacity niya. Tapos, battery, discharge current, 2 ampere lang. Yan o. And battery type, no. It's not AGM. Why AGM? That is lithium. Ano ito sa nag-reset siya. So kailangan nating i-set ulit sa sa tamang settings kasi pinatay ko kanina. Dapat lithium yan, AGM na nakalagay oh. So, ayan, ito. Pwede nyo i-connect sa inyong tablets. Pwede rin sa cellphone. Yan, nandito lahat. Yung information ng ating battery at saka ng ating inverter. Okay. Maraming po salamat. Ito po yung simpleng setup lang. So, sinabi ko, temporary lang. Para matesting natin yung quality ng ating inverter. Okay, maraming po salamat. At merci beaucoup abo. Please subscribe. Jerry DIY TV.